Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 bilyong SOP kada buwan kina Romualdez at PBBM. Ibinunyag ni Zaldico, 10 brick ng hinihinalang shabu na nakumpiska sa Cubao shootout, noodles pala. Passport ni Roque kanselado na. Iginiit na mananatili siya sa Europa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isiniwalat ni dating House Committee on Appropriations Chairperson at ako Bicol Representative Zaldico na iniutos umano sa kanya ni dating House Speaker Martin Romualdez ang paghahatid ng 2 bilyong piso kada buwan bilang SOP mula 2022 hanggang 2025. Sa panibagong video na inilabas ni Ko sa kanyang social media noong Lunes, inilahad ng dating kongresista na sinabihan siya ni Romualdez na ang nasabing halaga ay para kay Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umabot umano sa mahigit 55 billion pesos ang naihatid sa bahay ng dating speaker. Ngunit mariing itinanggi ni Ko na kumuha siya ng anumang bahagi ng nasabing halaga at taga-kumpirma lang umano siya kay Romualdez kung natanggap na ang SOP. Samantala hinamon ng Pangulo si Ko na umuwi ng Pilipinas at patunayan ang kanyang mga aligasyon. Nahaharap ang dating mambabatas sa mga kasong graft at malversation of public funds kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Nagnegatibo sa illegal na droga ang mga pakete na nasamsam sa buy-bust operation sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City noong November 18 na ikinasawi ng 3 sospek ayon sa PNP Drug Enforcement Unit o PNP DEG nitong Lunes. Ayon kay DEG Director Brigadier General Elmer Ragay, ang 10 brick na inaakalang tig 1 kilo ng hinihinalang shabu ay lumabas na hindi droga sa laboratory test. Sa halip naglalaman ng mga ito ng noodles at maliliit na bato, indikasyong layon ng grupo na lokohin o i-double cross ang kanilang buyers. Patay ang 3 suspect matapos umanong magpaputok ang isa sa kanila. Isa sa ilalim sa Internal Affairs Service ang operasyon upang beripikahin ang legalidad nito. Pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 ang petisyong nagkakansela sa pasaporte ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at 3 iba pa kaugnay ng mga kasong kinakaharap nila sa pagkakasangkot sa illegal na POGO operations. Dahil dito ayon kay DOJ Spokesperson Attorney Polo Martinez, maituturing ng fugitive o pugante si Roque na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands at humihiling ng asylum. Kabilang din sa mga kinansela ang passport ay sina Cassandra Ong, Ronelyn Baterna at Dennis Cunanan na kapwa nahaharap sa kasong human trafficking. Agad namang naglabas ng pahayag si Roque at iginiit na hindi pa pinalang desisyon kaya maghahain ito ng motion for reconsideration sa loob ng 15 araw. Nanawagan din siya ng dasal dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan at iginiit na mananatili siya sa Europa para samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.